That's still very far in the sense that we have to get over this particular discussion first on the tariff. After that, we're hoping that the free trade agreement would probably come into play. Malayo pa sa ngayon na magkaroon ng Free Trade Agreement o FTA ang Pilipinas at Estados Unidos. Paliwanag ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, kailangan munang magkaroon ng resulta ang pag-uusap ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Donald Trump ukol sa ipinataw na 20% tariff ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ayon kay Ambassador Romualdez, naisulong na noon ang FTA sa pagitan ng dalawang bansa sa ilalim ng Biden administration. Ngunit naiba na ang direksyon nito nang magsimulang manungkulan si President Trump. Umaasa ang Pilipinas na magkakaroon pa rin ng positibong resulta ang isinusulong na FTA sa Pilipinas. Hopefully, we'll be able to come out with something that will be mutually agreeable for both the United States and the Philippines on the free trade agreement. Ang Free Trade Agreement ay isang kasunduan sa pagitan ng mga bansa na naglalayong alisin o bawasan ang mga hadlang sa kalakalan gaya ng pagpapataw ng taripa. Ang negosasyon sa ipinataw na taripa ang isa sa pangunahing layon ng pagbisita ng Pangulo sa Washington DC para makapulong si US President Trump sa July 22. Bago nito, makakaharap muna ng Pangulo sa isang pulong sina State Secretary Marco Rubio at Defense Secretary Pete Hegseth umaga ng July 21 sa US. Makakaharap rin ni PBBM ang ilang business leaders ng US mula sa industriya ng semiconductors at healthcare. We have other business leaders, particularly those who have already invested in the Philippines who are planning to expand their investments in the healthcare. We also have some of those in the infrastructure. Linggo ng hapon sa Washington DC, lumapag ang sinasakyang eroplano ni PBBM sa Joint Base Andrews. Winelcome siya ni Ambassador Romualdez at US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson. Si PBBM ang kauna-unahang Southeast Asian leader na makakapulong ni President Trump mula nang magsimula ang ikalawang termino nito noong Enero. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.